pagka ano, takbo ng buka. Nakabili. Alright, another video na naman po ulit tayo para sa isang luminipis na buhok. At ang client po natin is all the way from the province of Bacolod. Sana hindi ako nagkamali sa province mo, sir. So, bigyan lang natin ng konting backstory yung ating client, no? So, pumunta siya dito sa South, dinayo niya kami para ipaayos yung dreadlocks niya. At ang ating client ay nagawan na ng dalawang artist. Yung unang artist is hindi ko alam kung saan part, Bacolod yata. At yung isa naman is from Northern Samar. Hindi ko alam kung sino yung nauna sa kanila at kung sino yung nag-repair. Pero props pa rin sa naunang dalawang artist na gumawa kay sir. Ayun nga lang, sorry mga sir, nakalimutan ko ulit yung pangalan nyo or yung name ng shop na dinadala nyo. Ayun, sana mapanood nyo to at mag-comment na lang kayo dito. At yung isang artist, nakakausap ko na siya before, nakakausap ko siya sa page namin, ako yung nagre-reply sa kanya. So anyway, ano ba yung pwede nating ma-comment sa unang gumawa ng dreadlocks niya? Ako yung tipo ng artist na hindi ako namamahiya, pero pwede natin i-correct yung mga mali or yung ikudos yung tamang nagawa. So number 1, tulad nung previous video ko o yung nakaraan lang na video ko na tungkol sa numinipis na buhok. So kailangan alam mo yung hair condition ng client mo, especially pag magkakabit ka ng extensions. Normally ang mga artist kasi meron na yan silang naka-prepare na extensions, madalas yung ginagamit standard. Tapos pag may nag-inquire na client, yun agad yung ikakabit nila. Kailangan mag-background check ka muna or i-check mo muna yung condition ng buhok ng client mo, saka ka mag-prepare ng dapat doon sa buhok ng client mo, kasi may binabagayan yung ikakabit mong extension at merong ideal size or ideal type na extension na ikakabit mo. So best example na to yung kay sir. Tulad ng kanya, special yung condition ng buhok niya, which is yung numinipis na nga o may stress part na yung buhok niya or yung anit niya. So yung ideal size na strands na ikakabit mo kung mag-extensions ka, syempre is yung manipis or yung kayang isupport nung buhok or nung anit niya. Syempre magmamatter din doon yung sectioning. So hindi naman natin pwedeng pantayin yung sectioning kung nakikita naman natin yung part na yon is manipis na yung mga tumutubong buhok. So kailangan mag-suffer yung sectioning doon para makuha lang natin yung tama ng volume ng buhok para masupport yung extensions na ikakabit natin. So ang tanong, ideal nga ba yung kinakabit naming extensions kay sir ngayon, yung may neon na tip? Ang sagot doon, pwedeng oo, pwedeng hindi. Hindi kasi mahaba sa 10 inches yung ikakabit natin, tsaka mas makapal siya ng konti dun sa size na kinakabit natin sa mga usual na special condition yung buhok. At syempre, oo naman. Bakit? Kasi, ayan, kinabit na namin. Hindi, joke lang. Ayan, oo, basta alam mo yung gagawin mo. Sabi ko nga sa'yo, magmamatter doon yung sectioning. Ayan, kaya namin din siya kinabit kasi sayang din naman yung nagastos ni sir para pagbili dun sa extensions dun sa isang artist or sa dating artist niya. So kung paano namin siya ikinabit, so ayan, ginawa namin, nag back to zero kami, tinanggal namin uli yung mga strands, tapos in-undreds namin yung mga ibang part, lalo na yung mga hindi pantay na tubo ng buhok. So hinabol namin yung part na may manipis at part na may makapal. Siyempre ginawa namin yon para masupport yung bigat at yung haba ng extensions na ikakabit sa kanya. Nga pala yung extensions na kinabit namin is binili niya yan sa dati niyang artist. Sobrang bihira namin gawin yan, yung hindi kami gagamit ng gawa namin na extensions. Mas gusto namin yung gawa namin yung extensions na kinakabit sa client. Pero since nakakapanghinayang din yung nagastos ni Sir Jan sa mga binili niya extensions, yan na lang yung kinabit namin dahil kaya naman namin diskartehan kung paano siya ikabit. Okay, sa part na to, naglalagay na kami ng treatment. Sinabay na namin lagyan ng treatment yung natural hair ni Sir tsaka yung extensions. Since yung extensions kasi walang treatment siya nung nabili na ni Sir.
Pinili rin namin na sa labas na lang mag-treatment since yung bahay nila is naka-centralized aircon, baka magstay yung amoy ng gamot dun sa loob. At good job din pala sa artist na binilhan ni Sir na extensions. Okay naman yung pagkakagawa, maayos naman siya. So, matatawag natin na yung extensions na ginawa nung artist na nabilhan ni Sir is parang ano siya, modern, traditional. So, modern kasi meron siyang colored tip na synthetic. Yan, yung neon. Tapos, traditional kasi traditional yung stroke na gamit niya, yung ginawa niya. Sa 43 strands, no? 42 strands. Since manipis yung ibang part ng ulo ni Sir, hinabol na lang namin. Pero di mahalatang manipis yun. Stop you. At dito sa part na to, nagda-direct blow drying na kami at papakita namin sa inyo yung sa likod na part. Wala na yung manipis na anit ni Sir. At kung mapapansin nyo, bouncy na rin yung strand ni Sir, hindi na katulad kanina na matigas dahil ito na yung effect ng treatment natin. At ito na yung final outcome ng buong process natin kay Sir. At mukha namang masaya si Sir sa resulta ng ginawa namin sa kanyang dreadlocks. Salamat sa panonood. Kita-kits sa next video. Thank you.